Paano nga ba kami nagkakilala ng asawa kong Pakistani? Yan ang tatalakayin natin ngayon sa video na ito. Noong unang panahon, nabanggit ko na ito sa mga video ko. Pero dahil ngayon kasi marami na akong bagong followers, ay nagtatanong sila. Habang ako nga ay magkakwento, ayan, panuorin nyo muna yung aking pag-i-scooter dito sa Pakistan. Sa FB nga lang kami nagkakilala ng asawa ko. Nung 2012 kasi, or 2009 yata, hindi na ako sure kasi ang tagal na, 10 years nang mahigit. Nag-friend request sa akin yan sa FB. Eh yung mga panahon na yun, ay bago-bago ako sa FB. Kung baga, lahat ng nagpe-friend request sa akin, ina-accept ko. Hindi na ako namimili kung sino ang magpe-friend request, kung kilala ko ba o hindi. Basta ako, excited ako i-accept na i-accept lahat. Pero nung mga panahon kasi na to, ay madalang ako mag-Facebook. Tapos, may jowa ako. Kaya wala akong pakialam sa kanya. Abe, naiinis pa nga ako sa kanya dati. Kasi nga, pag nagpo-post ako, lagi nagko-comment yan. You're so sexy, ganyan. You're so beautiful. Ay, natatakot ako. Abe, minsan nga, magme-message pa sa akin na you're so beautiful, ganyan. Ay, binubura ko agad. Natatakot ako. Sabi ko, sa isip-isip ko, ay, sobrang manyakol naman itong tao na to. Akalain mo, magiging asawa ko pala. You're so hot. Eh, kapay. Eh, dati kasi nung ako'y dalaga, kung manamit kasi ko, ay labas ang kibong-kibong. Kaya nagko-comment siya ng mga ganun-ganun. Eh, nung mga time na yun may jowa ako, kaya hindi rin ako talaga interesado sa iba. At natatakot nga ako, kaya dinidelete ko. Dahil baka nga makita rin ng jowa ko yung comment, yung message, ganun. Pero nung sumapit ang 2014, gwardiya ako nun sa Tarlac, sa IWS. Nagkataon nun, panggabi ako. Eh, may kasama ako sa duty nun. Nakikita ko nagpe-Facebook siya, ganyan. Eh, sakto, magbe-break time siya. Sabi ko, sige, tagalan mo ka akong mag-break time. Pahiram ako ng cellphone mo. Sabi ko, palagiin ako. Ade, ayun nga, nakilagin ako sa FB. Bigla-bigla, ade, sabi ko nga sa inyo, bago-bago ako sa Facebook, lahat inilalike ko. Yung dumadaan pa sa feeds ko. Feeds talaga. Ano to? Pampakain sa baboy, feeds. Eh, sakto, nadaan siya. Aksidente ko na i-like. O, baka ginusto ko i-like. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Basta like lang ako na like kasi noon. Aba, wala pa yatang 5 segundo. Biglang nag-message sa akin. Eh, kaba naman sa akin. Hi. You like my picture? Eh, kaya hindi ko na matandaan. Parang ganyan. Eh, ako naman, hindi ko sana re-replyan. Pero naisip-isip ko, ay, replyan ko nga. Sabi ko, mag-aral ako mag-English. Kasi nga, hindi ako marunong mag-English. Ang alam ko lang, how are you? Ganyan. Pero hanggang ngayon naman, ay hindi naman ako natuto ba ng maayos. Eh natuto naman, English Carabao, pwede na yun. Tapos ayun, nagkakataon naman, nung mga panahon na yan, dahil nga wala akong cellphone ang cellphone ko lang noon ay di antena, yung may TV. Lagi kami nagkakasama, nung hiniraman ko ng cellphone, kumbaga lagi kaming iisa lang yung pwesto namin. Kaya lagi ako nakakahiram ng cellphone niya tuwing break time niya. Kaya ayun, tuloy-tuloy yung usapan namin. Oy, may jowa pala ako nung time na to, ha? Tapos, nagkataon pa, itong jowa ko ho, ay ibinili ako ng cellphone na pwedeng mag-FB, ganun. Kasalanan niya talaga. Kung hindi niya sana ako binili, baka hindi nagtuloy-tuloy yung usapan namin eh. O di ba sino may kasalanan Pero nung mga time na kasi na to ay medyo malabo na rin kami nung dati ko. Baka sabihin niyo lang, naglandi ka kasi. Hindi totoo na malabo kayo. Hindi, totoo talaga. Alam niyo naman na ako hindi naman ako sinungaling sa inyo. Basta nasa punto ako ng buhay ko noon na palaging umiiyak, malungkot, na lagi na lang nananalangin na sana makatagpo ako ng lalaki na mamahalin ako kaysa mahal ko. Yung kaya ko ipaglaban, yung mga ganyan ba, yung hindi manginginom, ganyan ang pangarap ko lang sa lalaki. Hindi naman mayaman talaga ang pangarap ko. Kumbaga, kaya kong pakainin 3 beses ang araw, ay okay na sa akin. At ayan nga, dumating yung asawa ko, tugman-tugma naman sa lahat ng hiniling ko. Pero dapat pala, idinagdag ko na dapat mayaman, baka sakaling yumaman yung asawa ko. Pero alam nyo, yung hindi pa kami na asawa ko parang nahuhulog-hulog na ba yung loob. Sinabi ko na sa jowa ko dati na
na ganito, may naliligaw sa akin, ganyan, ganito. Sabi ko, gusto ko na ayusin yung buhay ko, ganito, ganyan. Hindi ko na ididetalye kasi hindi naman tungkol sa kanila hindi naman tungkol sa kanya yung usapan natin ngayon tungkol sa asawa ko. Basta ayun, okay naman, naghiwalay kami ng maayos. Tapos, bago ko sagutin ang aking asawa, lahat ng pagkakamali ko sa buhay, lahat ng karumal-dumal na ginawa ko sa buhay nung araw, karumal-dumal talaga, ay sinabi ko sa kanya. Ngayon, sinabi ko sa kanya, kaya mo ba akong tanggapin kahit na ganun ako? Oo daw. Pero huwag kayo mag-alala, hindi naman ako nagpokpok sa club. Baka iniisip nyo, nag-hostess siguro si madam. Hindi naman. Papunta pa lang. Oy, etchos lang. Tapos, ayun, pati karumal-dumal niya rin ginagawa sa buhay niya, ay kunento niya rin sa akin. Basta ang mahalaga, ay pass na yung mga yon. Ay wag na lang ulitin, di ba? At habang kami ay magkarelasyon, ay wala sanang lokohan. Kaya ako kunento sa kanya yung mga pagkakamali ko nung araw. Kasi iniisip ko, baka mamaya may magsabi sa kanya na ganito, ganyan. Ay mas maganda na yung sa akin ba manggaling kaysa malaman niya sa iba. Kaya ayun, inunahan ko na yung iba. Maagap ako, maagap. Tapos ayun, tuloy-tuloy na yung usapan namin hanggang sa naging kami. Ayun, tuloy-tuloy na talaga yung paglalambingan namin. Yung sweet-sweeta namin sa cellphone. Nung magjowa pala kami niyan, nung nagtatrabaho ako, inaalok niya rin ako ng pera. Bigay ba, ganun. Maliit lang, di man malaki. Pero hindi ko tinatanggap nun kasi mayabang ako. Mayabang ako talaga. Sinasabi ko na may trabaho ako. Sabi ko, hindi ko kailangan ng pera mo. O, di ba? Pero nung wala akong trabaho, ay pinahinto ako dahil nga balak niya, pumunta na ako sa Dubai. Kaya huminto ako sa trabaho nun magdo-Dubai ako. Ay doon, ayun, nung wala akong trabaho, ay pinahinto niya ako Dapat lang bigyan niya ako Kaya ayun, simulan tinatanggap ko na. Pero maliit lang. Ang gusto nga niya, magkita na kami sa Dubai. Ako rin, gusto ko rin naman mag-Dubai. Dahil gastos niya naman lahat, gusto ko rin. Dahil baka nga ako mas gumanda ang buhay ko doon, ganun. Makakuha ba ng trabaho, mas malaki-laki sahod. Ang dami kong pinagdaanan bago makarating ng Dubai. Ilang beses ako na-offload. Ako na nga sumusuko Siya lang ang hindi sumusuko. Munti ko na makakalimutan pala. Ayan, magjowa na nga kami. Ako, syempre, na-inlove na ako kahit papano. Talagang in-love pala. Umuwi siya ng Pakistan. Ilang araw hindi nagparamdam. Nung umuwi, nung kararating sa bahay, tumawag naman. Skype pa kasi lang uso noon Skype, Viber ba yun? Basta sa Skype kami nagbibideo call dati. Nung kararating, tumawag. Nakausap ko, pati kapatid niya noon yung tatay ng lagi namin kasama bata, yun ang nakausap ko sa kasya. Pagkatapos noon, ilang araw hindi nagparamdam. Shadow lungkot ko talaga. Pero nung mga araw na yun, ay tinatanggap ko na rin sa sarili ko na kami wala pala. Araw-araw ko siyang mini-message na bakit nawala siya. Dapat sabihin niya kung ayaw niya na sa akin. Yung mga alam niyo na yung mga drama ng babae. Sabi ko, maghiwalay na lang kami, ganon. Nalulungkot talaga ako nung pati sa trabaho, malungkot ako noon. Nahahalata nga yata ako ng mga katrabaho ko na malungkot ako kasi masiyahin ako Bungis-ngis talaga ako. Kaya mahalata, pag bigla akong tumahimik, malungkot ako. Pero sa loob ng 2 days na yun, ay parang natanggap ko na nga na kung di man siya mag-message uli, ay okay lang. Tanggap ko na, bilis ko mag-move on, Pero after 2 days, nag-message. Sabi ko nga, saan ka nang galing? Sumama daw sa bundok, sa mga nag-iikot-ikot, sa mga nagpapakalat ng salita ng Islam. Wala daw signal sa bundok, kaya hindi niya ako makontak. Sa isip-isip ko na, baka naman ibang bundok ang pinuntahan. Baka yung dalawang magkatabi ba na nakatayo. Kaya ang sabi ko sa kanya, wag na wag mo nang uulitin yun. Yung ilang araw di magpaparamdam sa akin. Kasi, pag ulitin mo ka ako yun, ako na ang hindi magpaparamdam sa'yo habang buhay. At alhamdulillah naman, ay okay naman. Hanggang ngayon, ay hindi niya na inulit na mawala ng ilang araw. Pero alam nyo, nung pag-uwi niya na yun, hinahanap din siya ng magiging asawa. Nagkataon lang na nagkakilala na kami noon, kaya hindi na siya nagpahanap. Pero dati, alam nyo, na nag-aaral pa lang yung asawa ko, mayroon siyang gustong babae. Kumbaga, nila yung isa't isa siguro. Sweetheart lover. May tawag doon, childhood. Ayun, childhood sweetheart. Kaso, nung time na hinahanap na yung babae na magiging asawa, yung asawa ko noon, nag-aaral pa lang. Patapos pa lang yata siya noon. Nakahanap yung magulang yung babae nang nagtatrabaho sa Dubai. Maganda ang buhay. Kaya ayun, doon ipinakasal. Sana kasi huling natapos yung kwentuhan natin.
Dun pala sa may yung gusto ng asawa ko ay ipinakasal sa iba, no? Kasi siya yung nag-aaral pa lang. Tapos nakahanap nga ng mapapangasawa yung magulang na babae sa Dubai na maganda trabaho. Kaya ayun, nabigo ang aking asawa. Alam nyo ba na kapangalan ko pa yun, yung dating gusto ng asawa ko na yun. Pinapili kasi ako ng asawa ko dati, mga Islamic name. Tapos yung napili ko nga ay kapangalan niya. Nagkataon naman ang kapangalan niya, pero kasi sinabi sa akin ng asawa ko na yung babae na yun ay ang pangalan ay Amna, ay hindi ko pipili Amna. Kasi nga, ang Amna daw ay brave woman, ganyan. Ang ibig niya sabihin parang peace, safety, ganyan. Yun nga ang pinili ko. Caring, honest, ganyan. Sabi ko, sa isip-isip ko, ay, ito na lang, sabi ko. Tapos, nung matagal-tagal na kami mag-asawa, naisipan ko itanong kung ano pangalan nung dati niya na yun na inlababo siya dun dati. Yun nga, sinabi niya, ang pangalan, kapangalan ko, Amna. Sabi ko, ba't mo sinabi sa akin kako dati? Nagalit pa ako maliit eh. Pero sabi ko nga, past is past. Pareho kaming may nakaraan. Ako may nakaraan ako, mas matindi pa. Siya nga, hindi niya naman naging jowa yun. Kumbaga talagang gusto niya lang. Tapos, sa pagkakaalam ko, parang gusto rin naman siya ng babae. Pero hindi sila magsyota. Tapos kanyo, alam nyo, nung minsan, tinitingnan nila yung mga litrato nung araw pa, yung mga lumang litrato. Hinahalongkat nila lahat. Tapos pinapakita nila sa akin mga picture. Lalo na yung mga picture ng asawa ko nung bata pa. Ngayon, meron dong picture ng babae. Tapos meron din picture doon, yung hipag ko, katabi yung babae, silang dalawa lang. Nung time na yan, ang naghahalongkat, biyanan ko sa isa ko hipag. Sabi ko, sino to? Tapos, nagiba talaga itsura ng biyanan ko sa kahipag ko. Parang nagulat sila na parang hindi siguro nila maipaliwanag sa akin kung sino yun. Tapos ayun sabi sa akin ay si Amna, sabi. Tapos sabi ko, yung gusto na kako nung asawa ko dati. Tapos oo, sabi naman nila, nakangiti lang sila, hindi siguro sila makapaniwala na alam ko. Tapos sabi ko nga, ay maganda siya, sabi ko. Ay oo, sabi naman nila, maganda naman din talaga yung babae. Ay buti na nga lang talaga napangasawa din ng iba yun eh. Dahil kung hindi, baka walang Usman at Mariam ngayon. Close kasi ng biyanan kong babae, yung nanay ng babae. Kung baga, mag-best friend sila, tapos medyo magkamag-anak pa yata, pero malayo na. Kaya lagi silang nakikita. Yung pamilya ng babae, madalas dumalaw sa kanila dati, tapos sila din dumadalaw doon. Kaya ganun nagkikita-kita sila. Kumbaga, madalas silang nagkikita-kita. Pero simula na nag-asawa yung babae, ay hindi na nakapunta sa bahay ng asawa ko. Kahit na kaibigan niya rin yung hipag ko. Pero dati, munti ko nang makita yun sa kasalan. Pupunta sana kami ng kasalan. Nagkataon naman yung biyanan ko ay biglang nagkasakit, biglang tumaas yung sugar. Kaya ayun, hindi kami nakapunta. Pero yung nanay pala ng babae ay lagi pa rin kausap ng biyanan ko yun. Di ba nung last time nga ay dumalaw pa rito yun, tumira na naman dito sa may biyanan ko sa baba ng ilang araw. Kung ilang araw siya sa babang nakatira, ilang araw akong di bumababa. Ilang araw akong di nagpakita sa kanya. Kasi nga, nabwisit ako sa kanya. Dahil dati, nung sa Sharjah kami nakatira, nung nagbakasyon yung biyanan kong babae sa amin, kasamahan yung bayaw ko noon. Ang edad yata ng bayaw ko noon ay 14 o 15. Aba, dumating siya. Nagsabi sa aking asawa ko na tutuloy daw muna dun sa amin ng ilang araw. Kasi nga, para daw sa biyanan kong babae, bibisitahin. Kasi nga, mag-best friend sila. Ayun nga, tumira sa amin. Kung makatingin naman siya, ay mula ulo hanggang paa. Hanggang talampakan yata, kung kaya niyang tingnan, titingnan niya Tapos, yung asawa ko kasi sa kabayaw ko, umaalis nun Sinasama ng asawa ko yung bayaw ko sa trabaho niya. Kami lang tatlo na iiwan sa bahay. At saka mga anak ko. Basta ako pagising ko, naglilinis na ako, nagluluto, ganyan. Sila naman dalawa ay nagkikwentuhan. Ngayon, syempre, pagka ako magwawalis, maglalampaso, syempre, lilinisin ko dun sa gawin nila. Kahit natatlo lang kami sa bahay, ay sinabihan niya ako na magtalakbong daw ako ng ulo. Yung biyanan ko naman nung time na yun ay titingin-tingin lang. Minsan lang pala ako magluto ng pagkain namin, ng Pakistani food. Kasi ilang putahe pala alam ko nun ng Pakistani food. Kadalasan talaga ang asawa ko umu-order sa labas. Pati roti, binibili sa labas. Nung mga time na yun, hindi ko napapansin na hindi niya kinakain yung niluluto ko. Pero nung pangalawang araw na siya,
ay talagang kahit nilagang itlog, hindi niya kinakain na niluto ko. Kahit ano talaga ialo ko, hindi niya tinatanggap, hindi niya kinukuha. Kahit nga soft drinks lang, naialo ko, hindi niya talaga kinukuha. Pero mahilig siya mag-utos. Kunwari, yung pinagkukutan nila, ayun, ipapadala niya sa akin sa kusina, ganun. Ay, hindi ko na talaga natiis ang kanyang ugali, na feeling niya ay reyna siya. Na ako isang utusan niya, na parang hahamak-hamakin niya. Nainis talaga ako. Kaya ang sabi ko nga sa asawa ko, ay pag hindi pa yan umalis bukas, ay ako na lang ang aalis kako. Sa totoo lang kasi, kahit ganun ugali niya, ayoko siyang bastusin. Kasi parang respeto na lang ba sa biyanan ko at asawa ko. Kasi tinanggap ko siya ng maayos. Lagi pa ako nakangiti sa kanya. Tapos gaganunin niya ako, titingnan niya ako ng mula ulo hanggang paa. Na iba-iba yung tingin niya. Ewan ko, hindi ko malaman. Basta hindi ko malaman ang kanyang nasa isip. Kaya ayun, kinabukasan ay umalis na. Ay buti naman. Tas nung umalis, ay yung biyanan ko naman ang sumama. Tumira naman siya doon ng 2 days din sa best friend niya. Kaya nung last time, nagbakasyon dito sa Pakistan pumunta ulit dito sa biyanan ko, sa best friend nga niya. Ilang araw dito, 2 days din yata eh. Sinabi nga sa akin ng asawa ko na nasa baba nga daw. Kung gusto ko daw ay pwede akong bumate, pwede akong magsalam. Ang sabi ko sa asawa ko ay no. Over my dead beautiful body. Over my karag body ka mo. Sabi ko sa asawa ko, yung inis ko sa kanya, kahit na 5 years ago na yun, hindi ko pa nakakalimutan kako. Kaya hindi ko siya harapin. At ayun, hindi naman ako pinipilit ng asawa ko kung ayaw ko. Tapos ayun nga, nung magkakilala na kami, magjowa na kami, yung mga kamag-anakan niya naman, mga lola niya, ganyan, mga tito, may mga inirereto rin sa kanya na ina-arrange na pinsan niya. Pero inaayawan nga ng asawa ko dahil nga sa akin. May ginawa pa nga yan yung mga kamag-anakan niya. Sinabi nga sa pamilya ng asawa ko, sabihanan ko na ang Pilipina daw ganito, ganyan. Basta masasama ang sinabi tungkol sa Pilipina. Marami din kasing kamag-anak yung asawa ko sa Dubai. Kaya ganun, kung ano-ano sinabi nila. Ngayon, nang malaman ng asawa ko na kung ano-ano sinabi nila ay shadow galit talaga ng asawa ko. Ilang taon niyang hindi kinakausap yung mga kamag-anakan niya. Sa sobrang galit niya talaga. Tapos ayun, tuloy-tuloy pa rin. Hinahanap pa rin siya ng ka-arrange. Kaya ang ginawa ng asawa ko ay nagsinungaling siya na kasal na kami. Kahit hindi pa naman kami nakikita in person sa totoong buhay. Pero sinabi niya, nakasal na nga kami. Para hindi na nga maghanap sa kanya, para huminto na. Tapos ayun, huminto na nga. Kasi kasal na pala, may asawa na. Kaya hindi na sila naghanap. Ang naging problema naman, ay kahit nakitang-kita na kami, yung gusto na namin mag-meet, ay parang humahadlang naman ang tadhana. Ilang beses ako na-offload. Tapos sabi sa kanya ng nanay niya, ano yan? Online na lang kayo magmamahalan. Paano kayo magkakaanak? Online din, ganun. Oh, yung kwento naman sa offload ay part 3 na, mahaba-haba ito. Pero may nagtanong pala sa akin, dahil di ba naikwento ko na kaya ako nag-reply sa asawa ko dati, dahil nga hindi ako marunong mag-English. Ang bala ko lang talaga ay matutong mag-English sana. Paano daw kami nag-uusap kung hindi ako marunong mag-English? Ang ginawa ko pala dati, nag-install ako ng mga dictionary, yung Tagalog to English, English to Tagalog. Kaya ayun, pagka meron akong gustong sabihin, ay isinesearch ko lang kung ano ba yung English nun. O kaya pag meron siyang sinabi sa akin na hindi ko alam sa Tagalog, isinesearch ko rin doon. Yung asawa ko dati, kahit papaano, marunong na siya mag-English, kahit na English Carabao, kasi nga matagal na siya sa Dubai. Ayan, ituloy na pala natin yung kwento. Ayan nga, magjowa na kami. Tapos, plano namin, pumunta na ako ng Dubai. Nag-ayos na ako ng passport ko. Nag-resign na rin ako, umuwi na ako sa amin. Eto na, nang unang subo kong lumipad, ang ginawa namin kasi sabi nila ay mahigpit daw pagka from Pinas to Dubai agad. Kaya ang sabi sa amin ng travel agency na in-applyan niya ng visa ko pati ticket ay mag-cross country daw. Kaya ang ginawa namin ay Pinas to Singapore, Singapore to Dubai. Ayan, punta na ako ng airport. Sa Clark ako Pampanga. Ngayon, nang nasa harap na ako ng immigration officer, ay wala talaga kasi kung kaalam-alam dati. Wala akong ka-idea about sa immigration kasi hindi pa nang uso dati yung mga vlogger, yung mga napapanood about sa mga ganito. Buti nga ngayon marami nang nagbablog-vlog ng ganyan eh.
marami ka ng idea, marami ka nang pwedeng pagtanungan. Dati talaga, nagsisearch ako sa YouTube, yung may asawang Pakistani, ganyan, o paano pumunta sa Dubai, wala talaga akong makita. Ngayon, nung kaharap ko na immigration officer, hinanapan ako ng invitation letter galing Singapore. Wala naman akong hawak. Hindi ko naman alam yung tungkol-tungkol sa invitation na yan, nung time na yun. Tapos, bigla ko naisip, nung time kasi na yan, yung pinsan ko may asawa rin foreigner, nakabakasyon sila sa Singapore, nakita ko sa FB. Kaya ang sinabi ko na lang sa immigration officer, na yung pinsan ko, nandun na sa Singapore, silang pamilya. Kumbaga, susunod na lang ako. Kaya wala ka ako kung invitation letter. Tapos, ayun nga, hinold na ako, dinala ko sa holding area. Tapos, nung kinakausap na ako na immigration officer doon sa holding area, tinanong niya sa akin kung kailan pumlight yung pinsan ko, kung ilan sila, kung ano pangalan. Sinabi ko nga, pero hindi makita yung time na nag-flight sila. Pero alam na alam ko kasi date nung kailan sila umalis. Kaya confident ako sa sinasabi ko na ganun date Pero wala talaga makita. Ngayon, sabi sa akin ng immigration officer, sige, sabi niya, papayagan kitang makaalis. Pero, bigyan mo ako ng birth certificate niyong magpinsan. Nakatibayan na kayong dalawa ay magpinsan talaga. Ganon. Nung time na yun, sa nakukuha ng birth certificate namin dalawa. Sobrang lungkot ko talaga nung sinabi niya sa akin na wala, upload ka na. Naiyak talaga ako ng maliit, ano. Tapos sabi sa akin ng immigration officer, wag ka umiyak, Singapore lang yan, sabi niya sa akin. Alam niyo ba kung bakit ako naiyak? Sa gastos ng asawa ko. Saka nalungkot talaga ako. Nahihiya ako sa kanya kasi nga, inutang niya lang yung pera na pang ticket ko, pa Dubai, yung visa ko sa Dubai, yung ticket ko sa Singapore. Kaya sobrang nalungkot talaga ako. Mababaw ang luha ko. Masiyahin ako, pero mababaw ang luha ko. Di ba pag mga tourist may binabayaran doon? Tapos pag ma-offload ka, ire-refund mo yun. Pati doon sa pagre-refundan, naluluha talaga ako. Pinipigilan ko talaga yung luha ko. Tumitinga-tingala ako. Hanggang pagsakay ko nga ng jeep, naiiyak-iyak talaga ako. Pinipigilan ko lang talaga yung sarili ko. Pero talagang tumutulong kusa yung luha ko kahit pinipigilan ko. Ayan nga, na-upload na ako ng minsan. Pumangalawa pa ako, ha? Sinasabi ko na kasi sa asawa ko, na jowa ko dati, na wag na akong pumunta ulit. Kasi nga, mau-upload na naman ako. Kasi meron sa akin binigyan ng mga listahan yung immigration dapat yun ang sundin ko para makaalis ako. Pero mapilit na naman siya. Subukan daw ulit namin. Total siya naman ang nababaon sa utang. Bahala siya kasi gusto niya. Sige, sabi ko, ikaw bahala. Subukan ulit natin. Ngayon, tamang-tama, yung kaibigan naman ng tatay ko, pupunta ng Singapore. Dadalawin anak doon. Senior na sila Ngayon, ang plano, kumbaga, parang ako ang kasamahan nila. Kasi nga, mga senior na. Ayan, punta na naman ng airport. Clark na naman ito, Pampanga. Nung ando na ako, kasi automatic, pag ma-offload ka, may record ka na. Hindi ka na i-interviewin doon sa mga nakalinya. I-hold ka na. Dadaling ka na agad doon sa holding area. Yung immigration na medyo masungit na nag-interview sa akin nung una, ay siya uli. Siya na naman. Ang sabi niya nga sa akin, ano gagawin ko daw sa Singapore? Ayun nga, sabi ko nga, ay kasamahan ko, 2 senior, ganyan. Kumbaga ako kasamahan. Tapos, parang ang sabi niya sa akin, ay mukhang malalakas pa naman sila. Mukhang di ka naman nila kailangan. Ganun. Ayun, upload na naman ako. Pero nung time na to, hindi na ako nalungkot. Hindi na ako umiyak. Kumbaga, sanay na. Kadali kong masanay. Binigyan niya na naman ako ng papel. Sabi niya, ito ang sundin mo. Sabi niya, kung gusto mong makaalis, ito dapat. Kung magtatrabaho ba, yung mga kailangan, ganun. Tapos, pwede ka makaalis kung pupuntahan mo, pinsan mo, first cousin, ganun, tita, kapatid, ganyan. Ayun, sinabi sa asawa ko na upload na naman, ay sayang na naman yung pera ba, yung ticket pa Singapore, visa sa Dubai, sayang na naman. Baon na naman na baon sa utang yung asawa ko, Pero alam nyo, may pinsan naman ako sa Dubai, may first cousin ako doon. Ayoko kasi talagang humingi sana ng tulong kasi nga, nahihiya ako. At saka, natatakot din ako na baka tanggihan. Kasi, hindi ko rin naman siya masisi kung tatanggihan niya ako. Kasi nga, baka mapahamak ako doon, diba? Lalo na, lalaki ang pupuntahan ko. Kaya kung tumanggi man siya, ay hindi ko siya masisisi. Pero nung kinonta ko naman yung pinsan ko, at sinabi ko nga na ganito, gusto ko pumunta ng Dubai, may boyfriend ako dyan, maghahanap ako ng trabaho, ganun, ay alhamdulillah naman, pumayag siya. Basta pinapayuhan niya lang ako na mag-ingat ka, ganito, ganyan. Ay buti na lang talaga, pumayag. Inayos niya lahat ng requirements. Tapos, kunwari, meron siyang kailangan na pirmahan, ganyan, pilapan. Pumupunta dun yung asawa ko. Tapos, ayun,
pinipirmahan niya, pinipilapan niya. Hanggang sa magkabisa na ako, makumpleto na lahat ng kailangan ko. At ayan nga, pangatlo na tong subok. Ngayon, sa isip-isip ko, ay malas ako sa Clark, Pampanga, sabi ko. Malas doon, 2 beses ako na-upload mag-Manila ako. Kasi sabi din nila, mas maganda daw sa Manila. Mas maluwag kaysa sa Clark, mas mahigpit, sabi. Ade sige, mag-Manila tayo. Ngayon, nung nasa immigration officer na naman ako, in-interview ako, lalaki yung immigration officer Ade, kumpleto na may papel ko, tinanong niya ako, ano birthday ng pinsan mo? Ade, ako naman, sabi ko, December 31 po. Sabi niya talaga, nagulat siya. Ha? Sabi niya, hindi. Sabi niya sa akin. Sabi ko, December 31 po. Sabi ko, talaga ako naman, confident ako na sabihin na December 31. Kasi, yun ang pagkakaalam ko. Hindi ko alam kung saan ko nakita. Parang sa FB ko nakita pero hindi pala birthday niya yun. Tapos sabi sa akin ng immigration officer, last chance, sabi niya, ano birthday niya? Sabi ko naman, December 30? Sabi ng immigration officer, hindi. Sabi niya sa akin, hala ka. Sabi niya sa akin, offload ka na. Pero sabi niya rin sa akin, halika, dadaling kita sa holding area. Pero wag kang mag-alala, sabi niya sa akin, kumpleto na may documents mo. Alam niyo, may hawak ako na birth certificate Birth certificate ng pinsan ko, saka ako. Sa pagkakaalam ko talaga, tiningnan ko na yun ang birthday niya, pero ba't iba? Iba pala. Kaya nung ibinalik sa akin ng immigration officer, yung mga hawak ko na papel, tiningnan ko yung birthday niya, ay iba nga. Ay mali pala talaga sinasabi kong birthday. Ngayon, eto na. Nung nasa holding area na ako, i-interviewin na naman ako ng immigration officer doon Alam nyo ba, pagkakita-kita ko, hulaan nyo. Yung babaeng immigration officer sa Clark, siya na naman yung andon. Nako, sabi ko, yari na naman ako nito. Mukhang uuwi na naman akong luhaan nito. Ngayon, nung ako na ang i-interviewin niya, tiningnan niya ako. Sabi niya sa akin, parang namumukhaan kita. Sabi ko, sa Clark po. Tapos ayun, sabi niya sa akin, sabi ko na nga ba hindi talaga sa Singapore ang punta mo. Tapos ngumiti lang ako. Tapos tiningnan niya yung mga dala kong papel, ay tinanong niya, ilan yung magkakapatid, yung tatay ko, ganun, kung pang ilan yung nanay nung pinsan ko, ganun yung mga interview. Tapos sinasagot ko naman, tapos sabi niya sa akin, o sige, papayagan kitang umalis, sabi niya. Pero sabi niya, pag hindi ka makahanap ng trabaho sabi niya, umuwi ka, sabi niya, wag kang mag-overstay doon. Hindi naman ako sumasagot pagka ganun mga sinasabi niya. Tapos sabi niya pa sa akin, iwan mo sa akin itong mga papeles mo papayagan kita, pero iwan mo to, sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, sige po, kagustuhan ko talagang makaalis na ba? Sige, iwan ko na sa iyo yung mga yan. Pero ang sabi nga sa akin ng asawa ko, pati ng pinsan ko, bakit mo iniwan? Sabi niya sa akin, dapat hindi mo iniwan yun kasi mga papeles mo yun, important documents mo yun, sabi niya sa akin. Kasi naman, ilang beses na ako na-offload Saka gustuhan ko na lang talagang makaalis ba? Sige, iwan ko na. At baka pala may magsabi rin sa inyo, bakit kasi ikaw ang punta na punta? Dapat yung boyfriend mo papuntahin mo sa Pinas. Dapat, hindi ikaw. Nung mga time kasi na ito, na nagkakilala kami ng asawa ko, sa totoo lang, ay hindi maganda ang katayuan niya sa Dubai. Naloko kasi siya ng Chinese. Meron siya trabaho dati. Kaya nga lang 3,500 lang yata yung sahod niya. Ngayon, yung Chinese, inuperan siya ng mas mataas. 6,000. Ade, kabilis niyang lumipat. Kasi 6,000 Ngayon, nung ando na siya sa Chinese, pinasahod naman siyang isang beses 6,000. Noong mga sumunod-sumunod na buwan, ay wala na. Hindi na siya pinapasahod ng tama. Binibigyan na lang siya ng pangkain, ganun. Tapos yung tirahan niya, libre. Tapos naghihintay siya ng visa, hindi siya mabisa-bisaan. Hanggang sa makauwi pa siya ng Pakistan noon. Kasi nga, wala siyang visa, wala na siyang pera, ganun. Umuwi na lang siya sa Pakistan. Tapos, nung bumalik naman siya, ayun, naghanap ulit siya ng trabaho. Syempre, pag bago-bago ka sa trabaho, hindi ka naman pwede magpaalam na magbakasyon ka, ganun. Kaya hindi siya makauwi sa Pinas. Nakalimutan ko rin pala ikwento sa inyo, diba? Lagi nga ako na-upload pala noon. Nung pangatlong try ko na aalis na naman, pa-flight, alam niyo pa, madaling araw na lang ako umaalis sa bahay noon. Kasi, nahihiya na ako sa mga kapitbahay ko Pero alam nyo, in fairness din sa mga kapitbahay namin pagka ako na-reply ko, pag kinabukasan nakita ulit nila ako, parang normal na lang din sa kanila. Parang sanay na rin sila na gano'n na nangyayari sa akin. O paano? Ade ang pagkikita, sa part 4 na lang. Ito na nga ang pinakahihintay na pagkikita ng dalawang nag-iirugan na nasa magkabilang sulok ng mundo. Ade ayun na nga, nakalusot na nga ako sa immigration officer. Nung nasa waiting area na ako, ay talagang napakasaya ko na. Pero kahit papaano, parang kinakabahan pa rin ako.
Yung alam mo yung parang mawawala lang yung kaba siguro na nararamdaman ko pag makasakay na ako talaga sa eroplano. Naiisip ko pa rin kasi no, na baka mamaya kahit nasa waiting area na ako, ay baka may makita sa papel ko ay i-hold pa rin ako, ganun, i-offload pa rin ako. Umagang-umaga nga yung flight ko noon at sa Dubai nga ay madaling araw pa lang noon. Ang Diyosawa ko nga ay hindi na nga natulog nung gabi na yun dahil nga inaalala nga yung pag-flight ko. Pero ang sabi ko nga sa kanya ay matulog ka na kasi mamaya hindi ka makakatulog. Etos. Tapos ayun, nung sabihin ko nga sa kanya na nasa waiting area na ako ay talagang sobrang saya niya, sobrang papasalamat niya. Tapos tumawag agad siya sa pamilya niya sa Pakistan at sinabi nga na makakarating na ako sa Dubai. At ayun nga, sobrang saya rin naman talaga ng pamilya niya kasi nga magkakasama na kami. Ngayon, ako, hindi ko naman maramdaman ang pakiramdam ko. Kayo rin ba ganito sa akin? Yung pagka babiyahe kayo, yung parang naninigas yung tiyan nyo na para kayo may kabag na hindi mautot. Ganun yung nararamdaman ko. Ba't ba ganun? Madalas ho akong ganyan pag babiyahe. Hindi ako nahihiluhin. Hindi ako nasusuka. Pero ganyan ang nararamdaman ko, yung parang may kabag na parang di mautot, ganun. Habang nasa airplane na nga, ay hindi rin talaga ako nakatulog. Excited na excited ako. Ang isa pang nagpakahirap sa akin ay natatakot ako mag-CR, hindi ako makaihi. Natatakot ako mag-CR sa aeroplano, hindi ko alam kung paano buksan yung pinto. Tapos pag-alokin ka ng pagkain, kung chicken o fish, ganyan. Ay muntik na akong hindi sumagot, ano, kasi akala ko may bayad. At ayan na nga, dumating na sa Dubai Airport. Ay sobrang habang lakaram. Sobrang haba ng Dubai Airport. Nakahilis pa naman ako noon. Ay galit na galit talaga yung muscle ko sa binte. At dahil nga first time ko, sinusundan ko lang yung mga tao ba? Kung saan sila pupunta. Sobrang habang lakaran. Ay, sundan ko na lang sila. Bahala na kung saan ako makarating. Pero nakarating naman ako sa immigration officer. Ayan. Ade, syempre, kinakabahan na naman ako kasi nga, ayan, immigration officer na naman ito. Pero pagharap ko naman sa immigration officer, ang tiningnan niya lang yung visa ko, passport, wala na. Hindi na nga yata ako tinanong eh. Wala siyang tinanong sa akin kahit na ano. Scan lang sa mata, picture, wala na. Ganun lang. Ay, sadong saya ko talaga. Sana all ka ako. Hindi nagtatanong ang immigration officer. Tapos, eto na nga. Ade, tapos na ako sa immigration officer. Naging pabebe bigla. Paglabas ko nga sa airport, ay ando na yung jowa ko no, naasawa ko na ngayon. Ay pagkakita ko na may maliit na lalaki doon, nakamukhang kamukha sa video call, sa picture, ay siya na nga kako. May dalang bulaklak, 3 pirasong rosas yata yung dala-dala. Basta kung hindi 3, 4, pero baka 3, para I love you ba. Ngayon, nung aki lumapit, oy, naghihintay kayo ano, mas excited kayo yata sa akin. Sino ng mga nakangiti dyan habang nanonood? Taas ang paa. Yung mga nabibuisit naman, ay wag na kayo magtaas ang paa, mapagod pa kayo. Ayun na nga, paglapit ko, iniabot sa akin yung bulaklak niya, tapos halik sa akin. Alam nyo ba, umilag ako. Hindi ako nagpahalik. Kasi nahihiya ako. Andun din kasi yung pamangkin ko sa pinsan buo. Tapos kasama niya yung girlfriend niya. Kaya nagulat ako. Sino ba naman yung nakikita namin, hahalikan ako. Kaya nagulat ako, umilag ako. Sinundo din kasi ako ng pamangkin ko at saka girlfriend niya. Kasi nga, siguro nag-aalala sa akin. Para siguro makita rin nila na susunduin nga ako. Kung saan ako dalhin, ganun. Tapos habang naglalakad kami, ay nakikita kay asawa ko. Pasalamat siya ng pasalamat kay Ala na nakarating ako sa Dubai. Tapos binibiro ako ng girlfriend ng pamangkin ko. Sabi sa akin, si ate hindi nagpa-kiss. Nahihiya lang talaga kasi ako at saka hindi ako sanay yung maraming tao makakita na naghahalikan, ganun. Nahihiya ako. Pero nung nasa sasakyan na kami, magkatabi kami. Tapos hinahawakan kamay ko. Ay, nako. Hinahawakan tapos hinahalikan. Bigla naman lumingon na naman yung girlfriend ng pamangkin ko. Nakita, hinahawakan kamay ko, hinahalikan. Nahiya na naman ako. Tinanggal ko na naman yung pagkakahawak sa kamay ko. Kasamahan pala ng asawa ko yung kaibigan niya na sumundo sa amin. Yun nga ang nagdadrive. Tapos, yung pamangkin ko sa girlfriend niya, ibinaba namin. Ewan ko kung saan yun, hindi ko na matandaan. At ayun nga, umuwi na kami sa may tinitirahan niya. Ay, bago pala kami umuwi, ay dumaan muna kami sa restaurant. Pakistani restaurant yata yun. Bumili kami ng pagkain doon. Tinake away namin. At ayun na nga, dito na natatapos ang aming pagkikita. Huwag na kayo sumama sa pag-uwi sa bahay. Grabe naman kayo kung sasama pa kayo. Pero alam ko naman na gustong-gusto nyo sumama. Sige, isama ko na kayo, ha? At ayun na nga, pag-uwi namin, yung tinira namin noon ay partition. Mga Pilipino yung kasamahan namin sa flat noon. Siya lang talaga ang ibang lahi. Ay, meron palang ibang lahi.
pero mga babae. Basta, dalawa lang yata ibang lahi, tapos puro Pilipino na. Nung pagdating nga namin, ay kumain kami. Yung tinake-away ang kinain namin, ha? Makakano iniisip nyo na kinain namin. Ade, syempre, ang pagkain, Pakistani food, first time ko. Hindi ko lubos mawari kung anong lasa yun. Ade, sinubuan nga ako. Aba, hindi ko mahalaman kung paano ko ngunguyain at paano ko lulunukin. Parang ang nalalasahan ko kasi, puro spices. Ako dati, makakain lang kasi ako ng paminta. Hindi ko na makayang kainin. Yung makanguya nga lang ako ng luya sa adobo, ganyan, iluluwa ko na. Kaya talagang nanibago ako sa pagkain nila na puro spices. Ngayon, syempre, ayoko naman na ma-offend siya. Ay talagang nagpapanggap ako na nasasarapan ako. Ngayon, sinubuan ulit ako, kinain ko pa rin, ano? Pero hirap na hirap talaga ako. Kaya nung pangatlong beses na susubuan ako, ay umayaw na ako. Hindi ko na kaya magpanggap. Tama, nakakipagpapanggap, hindi ko na kaya. Ang dami kasing coriander leaves noon. Nakakagat ko yung mga dahon-dahon. Hindi man ako mahilig sa dahon-dahon. Yun ngang kinchay ba yun? Yung nilalagay sa pansit. Ayoko yun eh. Pero ngayon, ay sanay na ako sa mga ganyan, coriander leaves. Parang hindi na ako nasasarapan sa ulam pagka walang ganyan. Pero syempre dati ay first time, talaga namang hindi ko kinaya ang pagpapanggap ko. Sabi ko, ay bahala ka na ma-offend ha, hindi ko na kayang lunukin to. Kaya ayun, buti na talaga doon sa tinitira namin, ay merong malapit na bilihan ng parang ano siya, parang KFC, ganun, mga fried chicken. Kaya ayun, yun ang binili namin at yun nga ang kinain ko. Pagkatapos nga namin kumain, ay natulog na kami. Ano pa ba ang gagawin na di natulog na? Yung mga susunod ko sasabihin, alam ko, yung mga bago dyan na nanonood, sasabihin, malandi ka, ganyan talaga akong Pinay kasi, madaling ganunin, madaling makuha, ganito, ganyan. Ay, hayaan nyo na. Dalaga naman ako. Binata siya. Naku. Nagpapalusot pa. At saka, 25 na rin yata ako nung time na ito. Pero sa totoo lang, wala nang halong biro-biro. Walang nangyari nung gabi na yun. 1 week wala. Naku. 1 week talaga? Siyempre, ano ako dalagang Pilipina. Ano akala niya sa akin? Madaling makukuha. Pero alam ko, hindi kayo naniniwala. Ay, wag talaga kayo maniwala. Dahil hindi totoo yung sinasabi ko. Pero wala talaga nangyari sa amin noon. Kasi nga, may dalaw ako. Yung flight ko mismong araw na yon, nagkadalaw ako. Uy, gusto niyo pa ba ng part 5? Yung mga pangyayari nang nasa Dubai na ako. Yung akala ko puro saya lang. Puro pagmamahalan, pero hindi pala. Gusto niyo ba? Magkwentuhan pa tayo? Ayan nga, nakarating na ako ng Dubai, nagkasama na kami, tumira nga kami sa partition. Tapos, diba, umalis ako sa Pinas, madaling araw yata. Nung gabi na yun, hindi na ako natulog. Tapos, sa eroplano rin, hindi ako nakatulog. Sobrang excited nga. Kaya nung pagdating ko, ay maghahating gabi na rin yata kami nakauwi nun sa tinitira namin. Tapos, syempre, kumain muna kami. Antok na ako. Alam ko, di kayo maniniwala na. Naantok na antok. Pero sa maniwala man kayo't hindi, ay wala talaga nangyari. Kasi nga, may dalaw ako. Alam ko, sasabihin nyo, pero kung walang dalaw, tsak madam, sigurado, 200%. Diyan naman sa mga ganyang bagay, ay wag na natin pag-usapan niya. Ayan na nga, natulog na ako. Ay, nakalimutan ko palang i-message yung pinsan ko na tumulong sa akin para makarating sa Dubai, na ako nakarating na sa bahay, ganon. Kaya nung magising ako, nakita ko, ay ang dami niyang message sa akin, saka miss call. Ay, nakalimutan ko pala siyang i-message ka ako. Abi, syempre, nag-aalala rin yun, at baka mamaya ay kung saan ako dinala. Kaya nagpasensya na lang ako, kasi nga sobrang pagod, sobrang antok, at saka syempre, may katabi ako Naglandi ba muna? Ayan nga, yung mga unang araw, mga unang linggo, syempre, masayang-masaya yan. Syempre, nagpapakitang gilas pa kami sa isa't isa nun sweet-sweetan pa kasi bago-bago. Pero syempre, isa rin naman sa dahilan kaya ako pumunta ng Dubai, ay di ba parang maghanap ng trabaho. Ay naku po naman, paano naman ako makakahanap ng trabaho? Ayaw niya akong payagang pumunta sa interview na hindi siya kasama. Ano ba yun? May trabaho siya. Paano niya ako masasamahan? Kaya ako, halos hindi ako makahanap talaga ng trabaho. Siya pa naman karami niyang utang. Tapos nung time na yun, kaliit-liit ng sahod niya. Halos pangbayad lang namin sa partition at pagkain. Paano naman yung pamilya namin sa Pinas, pamilya niya sa Pakistan? Natatandaan ko nga yung asawa ko noon, ay pag meron siyang 200 o 100 man lang sa wallet niya, masayang-masaya na yun. Pero hindi ko na lang kinukontra yung kaligayahan niya. Pero para sa akin,
Lalo na tayo mga Pinoy, pag ganyan na lang ang pera natin, 100, 200, ay hindi na tayo mapakalim yan, di ba? Malungkot na tayo, parang tayo nangangalumata. Eh siya, masayang-masaya na siya noon, basta siya may pera, kahit ganun lang kaliit. Tapos syempre, katagalan namin magkasama, ay hindi na naiiwasan yung mag-aaway. Siguro nga kasi magkaiba ng lahi, magkaiba ng culture, magkaiba ng kinalakihan, kinasanayan. Madalas pa namin pag-awayan nun, paglalabas kami. Para kasing topakin din ako ng mga time na yun eh. Siguro nga kasi naiinis ako sa buhay na meron kami. Kasi nga halos walang-wala kami ba? Kumbaga siguro kasi parang nalulungkot ako, nadidisappoint ako sa buhay ba namin. Kasi nga hindi ganun yung sinabi niya magiging buhay namin. Na ano ba ako, na-scam ako? Pero hindi, alam ko naman na hindi siya mayaman, pero syempre, iba pa rin yung expectation ko. Hindi naman ganun na sa nangyari sa amin na talagang araw-araw, kanto ng ulam namin, saka hotdog, ganyan. Hindi siya maselan sa pagkain noon. Okay, nagluluto siya ng Pakistani food, yung parang chicken curry ba, ganun. Yung hinihinga na kami ng advance sa tinitira namin, pero wala kaming maibigay. Ay, hiyang-hiya kasi ko. Tapos gusto ko nga magtrabaho, para nga makatulong sana. Pero hindi ako makahanap nga ng trabaho dahil nga sa kanya. Kaya ako, masalo na ako naiinis talaga sa buhay-buhay noon. May nangyari pa noon, nag-away kami, gabing-gabi, hating gabi na yata yun. Ang ginawa niya, lumabas siya. Ngayon, sumunod ako, tinignan ko kasi nagpunta, hindi ko makita. Ang ginawa ko, nagtago ako dun sa may sa may desk ba, yung papasok sa building. Nagtago talaga ako dun, umupo ako dun, hindi niya ako makita. Ngayon, nung nagtatago ako, ay hinahanap niya naman ako. Hinayaan ko siya maghanap na maghanap. Mga isang oras siguro siyang iikot-ikot, hinahanap niya ako. Nang hindi ako makita dun sa may building, ang ginawa, lumakad siguro, tinignan ako sa malayo, baka ako saan ako nagpunta. Ay nung lumayo siya ng lakad, umakyat na ako sa building, bahala ka ako sa buhay mo. Basta lagi na kami nag-aaway noon, yung kahit lalabas lang kami, madalas kami mag-aaway. Tapos, isa pa sa pinag-aawayan namin, napakasimpleng bagay. Mahilig kasi yan, yung humahawak ng kamay, ganun. Yung sweet-sweetan ba sa public, ganun siya. Eh ako, ayoko kasi ng ganun. Nahihiya nga ako, lalo na pag may mga kakasalubong kaming mga Pilipino. Kunwari, may mga Pilipino, ay bibitawan ko kamay nun. Tapos sasabihin niya, kinakahiya ko daw ba siya, ganun, ganyan. Eh ako, talaga akong nahihiya ako. At saka, iba isip ko iniisip ko, pag nakakita ko ng mga Pilipinong nakatingin sa amin, ganun, iniisip ko, masama ang iniisip nila sa akin. Kaya ako, hanggat maaari, ayokong nagpa-public display na ganun. Pero nung magkaanak na kami, ay ako na ang kumakapit minsan. Kumbaga kasi, ngayon kasi, pamilya na talaga kami. Kumbaga, yung mga Pinoy, hindi na mag-iisip na ginagamit niya lang ako o ginagamit ko lang siya. Ngayon, talagang pamilya na kami. Tapos, pinadala na ako ng pamilya niya ng mga damit, accessories, yung mga pang-fashion ba, at saka makeup. Eh, ang gusto niya, isuot ko yung damit. Ilang piraso ba binigay sa akin nun? 3 yata, 4. Aday, sinuot ko naman. Eh, ang sama naman kasi ang gusto niya, araw-arawin ko na isuot. Eh, sabi ko, ayoko. Yung paminsan-minsan ka ako, okay lang. Pero pagka araw-arawin, ay hindi ko carry. At nahihiya nga rin ako kasi nga, magsusot ako ng Pakistani clothes. Makikita ko ng mga Pinoy. Ganun na naman ang nasa isip ko. Basta, ayoko yung may isipin silang di maganda ba. Yung inuunahan ko na yung iniisip nila. Ganun ako dati eh. Pero ngayon, wala na ako pake. Hanggang sa maka 1 month na nga ako, ay hindi pa rin ako nakahanap ng trabaho. Kasi nga, paano ka makahanap ng trabaho? Eh parang ayaw naman akong pagtrabahuhin. Meron pa akong naranasan, in-interview ako. Katabi ko siya. Ay, ano ba yun? I-interview ako sa trabaho, katabi ko siya. Paano ko matatanggap? Sobrang parang bantay sarado kasi ako na parang hindi na ako makahinga talaga noon. Kaya nga, talagang ibig-ibig ko nang sumuko talaga nun eh. Ade, nung nag-isang buwan na nga ako doon, kailangan ko mag-exit. Ade, nag-exit na ako sa Oman. Pagbalik ko, ay sabi ko, hindi na pwedeng hindi maghanap trabaho kasi yung pag-exit ko pa lang, gastos na naman, umutang na naman siya. Sabi ko, kailangan ko na magtrabaho ng mabayaran man lang ba yung mga ginastos niya sa akin dahil nakakahiya rin. At saka, para ako makapagpadala rin ako sa amin. Sakto-sakto naman, yung pinsan ko na tumulong sa akin para makapunta sa Dubai, ay meron siya mga kakilala, nagtatrabaho sa cleaning company. Kaya ayun, doon ako nagpapasok. 1-2 lang yata yung sahod ko noon, time na yun. Pero okay lang naman kasi libre accommodation na eh. Tapos may nakukuha rin na tip-tip, ganun.
Kahit na nagkahiwalay kami no, na doon ako tumira sa accommodation eh, ano, minsan nag-aaway pa rin kami. Mahilig siyang tumawag-tawag eh. Ako yung taong alang kahilig-hilig sa tawagan. Nung sumasahod na pala ako, binibigyan ko rin siya. Kumbaga, idagdag niya ka ako sa pambayad niya sa utang. Kasi nga, di ba, dahil sa akin, nagkabaon-baon siya sa utang. Eh, hindi niya agad mababayaran yun, lalo na ang liit ng sahod niya. Nung time yata na yun, 2,500 lang yung sahod niya eh. Meron pang time dati. Ewan ko kung ano pinagabayan namin. Nasa metro kami noon eh. Yung parang MRT sa Pinas. Eh medyo lumalakas yung boses niya. Ay, sinabihan ko siya na don't make a scene here. Nag-English pa ako yan. Tapos ayun, ang pagkakaintindi niya naman pala sa sinabi ko ay may kasin ako dito, gano'n. Yung parang nagmamalaki na daw ako, ganyan ganito. Ay talagang iniwan ko siya. Pumunta ako dun sa may sakayan, pabalik sa tinitiran ko. Kasi dapat pupunta kami dun sa tinitiran niya. Iniwan ko siya. Ayun nga, parang maghihiwalay na talaga kami noon. Eh kaso, ang ginawa niya naman, sumunod. At nagsosorry nga. Pero ako talaga noon, kung maghiwalay kami noon, ay ako tanggap na tanggap ko na. Kasi nga parang nasasakal na ako talaga. Hindi ako sanay na may karelasyon palang ganun. Kaya kung mapapansin nyo ngayon yung asawa ko, di ba hindi sa akin ganyan kahigpit, hindi tulad na iba. Kasi nga, hindi ko kaya. At ayoko naman na habang buhay akong magtiis ba sa mga bagay na hindi ko kaya, na ayoko. Pero meron din siya talaga na ayaw niya na ganun, ganyan, na sinusunod ko. Lalo na kung alam ko naman na okay naman yun at makakabuti naman sa akin. Basta simula na maging asawa ko siya, hindi na ako nakikipag-usap sa mga lalaki. Yan talaga ang hindi ko na nagawa. Kahit mga pinsan ko na lalaki, hindi ko na nakaka-chat. Sa bagay, kahit naman dalaga ako, wala naman ako nakakausap ng mga kamag-anak ko na lalaki. Madalang lang, kunwari mga kasalubong, ganun lang. Pero yung sa chat-chat, ganyan, ay wala rin naman talaga. Gusto ko na rin siya talagang hiwalayan nun. Alam niyo kung bakit hindi ko mahiwalayan nung magjowa pa lang kami noon na madalas kami mag-away. Nakukonsensya ako. At saka ayoko nga isipin niya na ganun yung mga Pilipina kasi nagkikwento siya sa akin eh. Yung isang kaibigan doon niya, niloko lang ng Pilipina, kinuha na ng pera, ganun. Tapos biglang iblinak na. Eh sa isip-isip ko kasi pag iniwan ko to, iisipin niya na ginamit ko lang din siya para makarating sa Dubai. Kaya kahit papano, pinagtsatsagaan ko talaga. Hindi ako nakikipaghiwalay. May time pa siya dati, yung kunwari, yung katrabaho ko, kumain kami sa labas. Bigla na lang susulpot siya sa may labas ng kinakainan namin. Okay lang sanang sumulpot siya magbabayad, di ba? Ay kasi, hindi naman papasok, nasa labas lang. Hindi ko malaman kung hinuhuli niya ba ako na may kasama akong iba. Nahihiya tuloy ako sa katrabaho ko, kaya hanggat maaari, hindi na lang ako sumasama sa katrabaho ko. Abi, pag day off naman, ay kami naman magkasama, pinupuntahan ko siya. At saka, isa pa kasi talaga sa ayaw ko sa ugali ng asawa ko dati, yung parang mahangin siya, ganun. May pagkamayabang, kaya parang hindi kami bagay talaga. Pagka nagyayabang siya, naghahangin-hanginan siya, kinukontra ko. Kaya ayun, madalas kami talaga mag-away eh. Pero ngayon talaga, sobrang laki na nagbago sa ugali ng asawa ko dahil sa akin. Kasi nga, lagi ko sinasabi sa kanya na magpaka-humble siya. Sabi ko, kung anong meron ka, sabi ko, hindi mo na kailangan sabihin pa sa iba. At saka, kunwari ka ako, merong mahirap, merong mayaman. Dapat ka ako, pantay mo sila harapin. Hindi yung iba turing mo sa mahirap, iba turing mo sa mayaman. Gusto niyo pa bang ituloy-tuloy ang kwentuhan natin kung paano kami magpakasal sana sa Dubai, nung nabuntis ako, nung nanganak, nung ikasal? Gusto niyo pa ba?